Mga boss, ngayon nga ay Holy Week mga boss, no? So bukas Huwebes Santo at Biyernes Santo na. Pero mayroong pasaring dito ang ating mga netizens, kababayang mga Pilipino mga boss. PBBM, araw-araw hudas kahit hindi Semana Santa. Namnaman natin, nakikilala natin si Judas mga boss pag ganitong Holy Week or Semana Santa dahil isa siya sa nagkalolo sa ating Panginoong Hesus. Pero pag-usapan natin yan dito sa politika mga boss dahil mayroong pasaring si Attorney Rowena Guanzon. Bongbong Marcos, pwede ka bang gumanap na Judas sa Sinakulo? Kaya ang sagot ng mga kababayan nating Pilipino na totoong nakilala at nakaranas na sa pamamahala ni PBBM dahil 4 years na siya ngayon mga boss. 2 years na lang ang bago matapos ang kanyang administration ay maraming na-offend at hindi natuwa ang ating mga kababayan na hindi satisfied sa pamamahala panunungkulan ng administrasyon ni PBBM. Kaya naman, ah ang hiling lang sana ni Atty. Rowena Guanzon ay gumanap siyang Judas ngayong Holy Week sa Sinakulo ay sabi ng mga kababayan natin na si PBBM daw ay araw-araw Judas kahit hindi Semana Santa. Paano masabi yun mga boss? Paano nila nasabi? Dahil nga isa sa mga di makalimutang pangyayari sa ating bansang Pilipinas ay ang paghudas ni PBBM kay FPRRD mga boss. Dahil paano sinabing hindi hinudas at paano sa nating nasabing hudas si PBBM? Dahil si FPRRD lang ang taong nagpalibing sa kanilang pinakamamahal na ama na hindi talaga nila nilibing kung hindi sa libingan ng mga bayani dahil yun ang kanyang kahilingan. Pero hindi yun nagawa dahil hinaharangan ng mga nakaraang naging pangulo ng ating bansang Pilipinas. Nalibing lang dahil sa tigas at tapang dahil sinusunod lang ni FPRRD ang batas mga boss. Talagang walang nakapigil. Ginamitan ng tactics ni FPRRD kahit pa maraming humarang ng mga kababayan nating Pilipino ay madaling araw niya pinalipad doon at yun na nga ay wala lang nakapigil. Siya lang nakagawa nun sa dami ng nakaraang nagdaang pangulo at yun ay pinasalamatan ng Marcos family at siya mismo noon mga boss pinasalamatan niya si FPRRD na talagang tatanawin nilang malaking utang na loob yun. Hindi lang yon pati yung kanyang ina na makukulong sana dahil sa mga kasong nakaraan or desisyon ng Sandigang Bayan ay dapat makulong siya mga boss ay pinigilan din ni FPRRD dahil sa reason na matanda na ito. So hindi na karapat-dapat na makulong. Talagang hinarang yon ni FPRRD at talagang pinasalamatan naman ng pamilyang Marcos. Pero hinudas nila ang taong gumawa ng magandang kabutihan na sa kanilang pamilya mga boss. At hindi yon tinanaw ni PBBM na malaking utang na loob. Bagkos ay talagang kahit na sinabi niya noon na hindi niya papapasukin ang ICC sa ating bansang Pilipinas, pero talagang hanggang salita lang talaga to si PBBM at sinasabing wala talaga siyang isang salita ay binawi niya. Sinabi din niya na hindi gumagana naman ang justice system sa ating bansa so walang dapat walang karapatan ng ICC na kunin si FPRRD. Pero binali niya yon mga boss dahil sa kanilang ambisyon, political ambisyon na malaking hadlang si FPRRD sa kanilang ambisyon sa 2028. So talagang gumawa sila ng paraan galing sa pera ng mamamayang Pilipino. Marami silang sinuhulang mali-malitang pera para mabali ang batas at doon litisin sa ICC dahil si FPRRD. At nangyari ngayon
dahil kaya namang pigilin yon ng Pangulo dahil siya ang pinakamataas sa ating bansa pero hindi niya ginawa. So talagang araw-araw nga Judas kahit hindi si Mana Santa, si PBBM, yan ang pahayag ng ating mga netizens. Lalo na ngayon dahil si Mana Santa. So kayo mga boss, anong masasabi nyo dito?